Isang oras bago ang lahat, humahalakhak pa si Richard Christian Gutierrez habang ipinagtatabuyan ako palabas ng aming mansyon sa Forbes Park. Buong yabang niyang hinarang ang lahat ng access ko sa aming joint accounts at idineklara na wala na akong kahit isang kusing sa perang pinaghirapan namin o mas tamang sabihin sa perang pinaghirapan ko. Ngunit ngayon, tumatawag siya sa akin, humihagulgol at nagmamakaawa. Dahil sa loob lamang ng isang gabi, gumuho ang buong mundo niya sa loob ng kanyang marangyang opisina sa Bonifacio Global City. Ang hindi niya alam, bawat piraso ng pagguho na iyon ay dinesenyo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Bago tayo magpatuloy, tiyakin muna na nakasubscribe ka na sa channel na ito at isulat sa comments kung taga saan ka. Gustong-gusto kong malaman kung hanggang saan umaabot ang ating mga kwento. Ang lalaking nasa katanghalian ng buhay na may bahagyang umbok na ng tiyan sa ibabaw ng kanyang mamahaling Hermes belt ay nakaupo sa kanyang swivel chair na yari sa Italian leather. Paulit-ulit na itinataktak ang kanyang mga daliri sa mesa na gawa sa makinis na nara, isang pasadyang piraso na ipinagawa pa niya sa pinakasikat na artisan sa Pampanga. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin kay Marian Rivera, ang kanyang asawa, ang babaeng sa loob ng 8 taon ay nanatiling nakayuko at tahimik habang siya ang sumasalo ng lahat ng papuri at karangalan. Ako ang bumuo ng aming fintech startup na VPay mula sa wala. Mula sa pinakaunang linya ng code hanggang sa pinakakomplikadong kontrata, mula sa pagharap sa mga investor hanggang sa paggawa ng mga security system na nagpoprotekta sa bawat sentimong pumapasok sa kumpanya. Ngunit si Richard, na laging nasa harap ng mga kamera, laging maayos ang kurbata, at may nakakasilaw ng ngiti para sa mga lifestyle magazine, ang siyang pumipirma sa mga press release. Siya ang kinikilala sa buong Makati at BGC bilang henyong visionary sa likod ng kumpanya. Mas gusto kong magtrabaho sa dilim dahil doon ginagawa ng mga tunay na engineer ang kanilang pinakamahusay na obra. Noong hapong iyon, ang kanyang boses ay may kasamang pagmamadali na pilit niyang itinatago sa ilalim ng pekeng kapanatagan. Marian, alam mo namang ang mga real estate projects ko sa Tagaytay ay medyo matumal nitong mga huling buwan. Kailangan ko ng katiyakan sa cash flow ng pamilya natin. Buksan mo ang laptop mo. Gusto kong makita ang transaction history ng main account na ikaw ang may hawak. Tiningnan ko siya ng tahimik. Sa labas, ang mukha ko ay parang isang blankong maskara. Ngunit sa loob, ang lahat ng mga alarm na itinanim ko sa aking sistema nitong huling 6 na buwan ay sabay-sabay na tumunog. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Para saan, Richard? Tanong ko, hinahayaan kong bahagyang manginig ang aking boses, ginagampanan ng papel ng isang asawang nag-aalala. Ang pera sa account na iyan ay ang reserve fund natin para sa pag-aaral ng mga bata sa abroad, para sa mga emergency. Bumuntong hininga siya nang may pagkainip na kasing pamilyar na sa akin ng kanyang mamahaling pabango. Marian, wag mo na akong simulang pangaralan. Ako ang asawa mo, ang ulo ng pamilyang ito. Sinasabi mo ba sa akin na wala akong karapatang malaman kung magkano ang halaga ng sarili kong tahanan? Ito ang paborito niyang galaw, ang gaslighting na hango sa textbook. Babaluktutin niya ang katotohanan hanggang sa ako ang magmukhang may kasalanan. Dati, tumatalab ang taktikang ito, napapaatras ako, humihingi ng paumanhin, at binubuksan ang lahat ng pintuan na gusto niyang pasukin. Pero noon iyon, nagkunwari akong nag-aalangan, ibinaba ko ang aking mga mata na tila natatakot pa rin ako sa kanyang mga titig. Dahan-dahan kong inilapit ang aking MacBook, itinipe ang password, at iniharap ang screen sa kanya. Ang dashboard ng bangko ay nagbigay ng liwanag sa kanyang mukha. Ang balanse, 850,000 pesos. Napalunok si Richard. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadikit sa screen, sa mahabang hanay ng mga zero na hindi niya inaasahang makikita. Nakita ko ang eksaktong sandali kung kailan nagsimulang magkalkula ang kanyang utak. Mga bakasyon sa Amalfi Coast, isang bagong Lamborghini. Ang mga luho ni Lovie Poe. Mabuti, bulong niya. Iabot mo sa akin ang laptop. Richard, kung gusto mo lang makita ang detalye, ako na ang babasa para sa iyo, sagot ko.
Iabot mo sa akin, Marian. Hindi na niya hiningi ang sagot ko. Hinablot ng kanyang malalaking kamay ang laptop nang may kagaspangan na hindi na ako nagulat. Nang walang sinasayang na segundo, pumasok siya sa configuration menu ng account. Nakita ko ang kanyang matatabang daliri na mabilis ngunit medyo lampas sa keyboard. Nakita ko kung paano niya pinalitan ang registered phone number, ang recovery email at ang password. Nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Isang notification. 2, 3. Ang phone number na nakalink sa iyong account ay binago. Ang iyong recovery email ay na-update. Ang iyong password ay matagumpay na napalitan. Richard! Sigaw ko. At sa pagkakataong ito, ang takot sa boses ko ay tila totoo. Kahit na sa kaloob-looban, ay kabaligtaran ang nararamdaman ko. Ano ang ginagawa mo? Bakit mo pinapalitan ang profile settings? Isinara niya ang laptop nang may malakas na kalabog. Sumandal siya sa kanyang upuan. Pinagkuros ang mga braso sa kanyang dibdib at tiningnan ako gamit ang ngiting iyon na ginagamit lang niya kapag naniniwala siyang nanalo na siya. Inaayos ko lang ang dapat ayusin, Marian. Ang account na ito ay masyadong malaki para hawakan ng isang babaeng nagiging histerikal sa maliliit na bagay. Simula ngayong araw, ang kontrol ay nasa akin na. At kung kailangan mo ng pera para sa grocery o pambayad ng mga bayarin sa bahay, magpapadala na lang ako ng transfer para sa mga maliliit na bagay na iyon, sabi niya. At ang tono niya ay parang isang amo na nagbibigay ng barya sa isang waiter. Ngunit ang account na ito at lahat ng laman nito ay opisyal ng akin. Pera ito ng asawa mo, bunga ng aking pagsisikap bilang CEO ng VPay. Panahon na para bumalik ito sa kung kanino ito nararapat. Tumayo ako. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang lalaking ito na naniwala sa loob ng 8 taon na ang pagiging mukha sa litrato ay nangangahulugang siya na ang may-ari ng buong kwento. Sana ay masiyahan ka sa kinuha mo, Richard. Mahina akong sabi. Tumalikod ako at lumabas ng opisina. Kinabukasan, ang atmosfera sa aming bahay sa Forbes Park ay tila tuyong yelo sa lamig. Kagagaling ko lang sa shower nang marinig ko ang busina ng isang sasakyan na alam kong hindi kay Richard. Sumilip ako sa bintana ng aming kwarto sa ikalawang palapag, isang makintab na pulang Range Rover ang nakaparada sa tapat ng garahe. Bumaba si Lovie Poblenko, suot ang kanyang dambuhalang sunglasses, isang hapit na wine-colored dress at isang bag na mas mahal pa kaysa sa taunang sahod ng karaniwang empleyado. Isang bag na alam kong binili gamit ang credit card ng asawa ko. Lumabas si Richard sa pintuan at niyakap siya sa harapan mismo ng aming tahanan. Walang pakialam kung nandoon si Mang Teodoro, ang aming security guard, na nakatayo lang at nakatingin sa malayo na tila walang nakikita. Hindi ko naramdaman ang sakit na inaasahan kong mararamdaman. Ang naramdaman ko lang ay ang malamig na kumpirmasyon ng mga bagay na matagal ko nang alam. Mabilis akong nagbihis, nagsuot ng simpleng maong at puting blusa at kinuha ang maleta na 2 linggo ko nang inihanda at itinago sa ilalim ng kama. Hinila ko ito pababa ng hagdan. Ang tunog ng mga gulong sa sahig na marmol ay nagpalingon sa kanilang dalawa. Ayan na pala ang tunay na may-ari ng… wala na palang pag-aari, sabi ni Lovie. Tinatanggal ang kanyang shades at tinitingnan ako mula ulo hanggang paa ng may pandidiri. Sa wakas, natauhan ka rin sa lugar mo. Mabuti na yung alam mo kung kailan dapat umurong bago ka pakalad ka rin palabas. Hindi ko siya sinagot. Ang mga mata ko ay diretsong nakatingin kay Richard na nakatayo habang ang kamay ay nakapatong sa bewang ni Lovie. Nakangiti sa akin ng ngiting natutunan ko ng kasuklaman. Richard, sabi ko sa boses na mahina pero kasing talim ng labaha. Pinapasok mo ang babaeng ito sa bahay natin habang mag-asawa pa tayo sa mata ng batas. Bahay natin? Pag-uulit niya at tumawa siya ng malakas na tila umalingaw-ngaw sa buong sala. Lahat ay nakapangalan sa akin at ang pera simula kagabi ay nasa ilalim na rin ng kontrol ko. Sa oras na ito, wala ka ng kahit isang piso. Isa ka na lang babaeng ligaw sa lansangan. Humarap siya sa pinto at sumigaw. Mang Teodoro, halika rito! Patakbong lumapit ang guwardya. Bakas sa kanyang mukha ang pagod ng maraming taon.
Siya ay nasa edad 60 na. Ang balat ay sunog sa araw, isang taong maraming gabi nang nagpuyat para bantayan ang seguridad ng pamilyang ito. Buksan mo ng malawak ang gate, utos ni Richard. At tandaan mo, nang mabuti ang mukha ng babaeng ito. Huwag mo na siyang papapasukin kailanman. Kapag tumapak siya sa driveway, tanggal ka sa trabaho. Naintindihan mo? Napalunok si Mang Teodoro. Tiningnan niya ako gamit ang mga matang nagsasabi ng lahat ng hindi niya kayang bigkasin. Alam niya kung sino ang tunay na may mabuting loob sa bahay na ito. Ako ang nag-aabot sa kanya ng baon kapag nakakalimutan niya. Ako ang bumili ng mga bagong uniforme niya mula sa sarili kong bulsa. At ako ang nagbibigay sa kanya ng bonus tuwing Pasko, nang hindi nalalaman ni Richard. Pasensya na po, Ma'am Marian, nanginginig niyang sabi. Dito na po, pagbubuksan ko kayo. Tumango ako. Tiningnan ko siya ng may pagmamahal, na sana ay naramdaman niya. At pagkatapos, nang walang luha, nang walang pagmamakaawa, nang wala ang drama na inaasahan ni Richard, hinila ko ang maleta ko at lumabas ng pinto. Sa likuran ko, narinig ko ang nakatitinding halakhak ni Lovie Poe. Ang araw sa Forbes Park noong umagang iyon ay napakainit. Naglakad ako sa bangketa na may mga puno sa gilid sa loob ng halos 10 minuto palayo sa Marangyang subdivision. Ang mga hakbang ko ay mas magaan kaysa sa naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Ang puso ko ay mabilis ang tibok pero hindi dahil sa lungkot. Ito ay purong adrenaline. Sa kanto ng pangunahing kalsada, mayroong isang sikat na coffee shop, ang Wildflower. Itinulak ko ang glass door at bumalot sa akin ang malamig na aircon at ang amoy ng bagong giling na kape. Good morning. Isang iced americano, less ice, no sugar, order ko sa counter. Nagbabayad gamit ang isang virtual debit card mula sa isang account na hindi alam ni Richard na umiiral. Naupo ako sa isang sulok malapit sa bintana. Binuksan ko ang aking maleta. Sa loob, walang mga damit. May mga dokumento sa isang asul na folder, isang encrypted external hard drive, at isang high-performance gaming laptop na ginagamit ko para sa complex data rendering. Ang tunay kong kagamitan sa trabaho. Binuksan ko ang terminal ng mga command, isang itim na screen na may berdeng mga text na walang tigil sa pagtakbo. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang numero. Marian, nakalabas ka na ba sa impyernong iyon? Ang baritong boses sa kabilang linya ay kalmado ngunit alerto. Siya si Attorney Jose Manuel Chel Diokno, ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo sa UP at ngayon ay isa sa pinakamatalas na corporate lawyers sa bansa. Nakalabas na ako, sabi ko habang humihigop ng kape. Eksakto sa inaasahan natin, pinalayas niya ako, dinala si Lovie sa bahay at kagabi ay pinalitan niya ang lahat ng credentials ng account na ipinakita ko sa kanya. Tumawa ng maikli si Chel. Ang tanga talaga ng asawa mo. Pasensya na. Ex-husband mo pala. Hindi niya napansin na ang ipinakita mo sa kanya ay isang ghost account. Hindi niya napansin dahil nabulag siya sa kasakiman. 850 million sa screen at hindi man lang nanginginig ang kamay niya. Hindi manginginig ang kamay niyan hanggat hindi niya sinusubukang ilipat ang pera, sagot ko habang nakatingin sa relo sa gilid ng aking screen. Aktibo na ang script. Mula nang palitan niya ang credentials gamit ang IP address ng bahay niyo nang walang biometric authentication mo. Na-trigger na ang unang phase. Paliwanag ni Chel, itinala ng system ang nangyari bilang isang forced access. Binuksan ko ang isang stopwatch app at pinatakbo ito. Sa loob ng wala pang isang oras, ang system ay babasahin ang account bilang compromised sa ilalim ng isang unauthorized transfer policy. At dahil ang account na iyon ay nakalink sa isang automatic debit na nakatali sa isang kunwaring utang sa isang shell company sa British Virgin Islands na ipinarehistro ko sa pangalan ni Chel, ang system ay magsasagawa ng isang complete liquidation. Lahat ng laman ng account na iyon at kahit anong account na susubukan niyang ilink dito, ay automatikong mawawala. Brilyante, sabi ni Chel. At sigurado ka bang ililipat niya ang pera? Si Richard ay paranoid at sakim ng sabay. Sagot ko. Hindi niya hahayaang manatili ang pera sa isang account na legal na nakapangalan pa rin sa akin. Ililipat niya iyon sa main account ng kanyang construction company
sa oras na magbukas ang mga bangko, lalo na't nandoon si Lovie na uudyok sa kanyang gumastos. At sa sandaling pindutin niya ang transfer button, maa-activate ang ikalawang layer. Sumipol ng mahina si Chell. Ibablock ng system ang IP niya, lilinisin ang balance niya, at ipapadala ang suspicious transaction history sa internal audit ng bangko na automatikong magti-trigger ng investigasyon mula sa Anti-Money Laundering Council, AMLC, at Bureau of Internal Revenue, BIR. Eksakto, Marian. Isa kang demonyo na may mukha ng anghel at sinasabi ko iyan ng may buong paggalang. Hintayin mo ang tawag ko, Chell. Handa na ba ang mga forensic logs? Lahat handa na. Sa oras na sumabog ang bomba, hahanap siya ng malulusutan at nandoon ako sa bawat pintuan na susubukan niyang buksan. Ibinaba ko ang telepono. Sumandal ako sa upuan. Sa labas, ang BGC ay nagpapatuloy sa normal nitong umaga. Walang kaalam-alam na ilang kilometro mula rito, ang oras ng isang makapangyarihang lalaki ay mabilis na tumatakbo patungo sa zero. Eksaktong 57 minuto ang nakalipas. Nag-vibrate ang telepono ko sa mesa. Ang litrato ni Richard, na hindi ko pa nabubura, ay nagliwanag sa screen. Hinayaan ko itong tumunog sa unang pagkakataon. Sa ikalawa, sa ikatlong tawag, dahan-dahan kong sinagot ang telepono at inilapit sa aking tainga nang walang sinasabi. Mula sa kabilang linya, hindi ang hambog na boses ang narinig ko. Narinig ko ang tunog ng isang taong hindi makahinga ng maayos, isang mahaba at desperadong ungol. Marian. Marian, sagutin mo ako. Pakiusap. Hello, Richard. Sagot ko sa boses na kasing patag ng kalsada. Anong nangyari sa system? Marian. Ang boses niya ay hysterical na ngayon. Marian, nawala ang pera. Ang 850 million, lahat, noong sinubukan kong ilipat ang pera sa account ng kumpanya ko. Lumabas ang isang pulang babala sa screen security violation detected at pagkatapos, ang balanse ay naging negative. Hindi lang ang account na kinuha ko sa iyo, pati ang main account ng kumpanya ko, ang ginamit ko para tanggapin ang transfer, ay na-freeze. Lahat hinigop ng isang foreign account na hindi ko kilala. Sa background, narinig ko ang tunog ng isang bagay na nabasag at ang matinis na sigaw ni Lovie Poe. Anong system, Richard? Tanong ko ng may buong kalmado. Nagkakape lang ako dito sa labas. Ikaw ang pumasok sa account at naglipat ng lahat. Huwag kang magkunwari. May inilagay ka, isang virus, isang programa, kahit ano. I-cancel mo, ibalik mo ang lahat. May mga tao sa opisina ko. Tumawag ang accountant ko. Sabi niya, may mga taga-bangko at taga-BIR. Nasa lobby na may 2 judicial order para i-freeze ang lahat ng assets ng kumpanya. Sabi nila, nakadetect sila ng international money laundering operation dahil sa transfer na ginawa ko kaninang umaga. Ang kanyang boses ay wala na ang pagiging lalaking nanigaw sa akin kagabi. Ito ay tunog ng isang lalaking nakikita ang lahat ng kanyang itinayo gamit ang aking pawis, ang aking code, at ang aking mga gabi na naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Richard, mahina kong sabi, naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin kagabi? Katahimikan. Sinabi mo, ang perang ito ay sa asawa mo, bunga ng aking pagsisikap. Panahon na para bumalik ito sa kung kanino ito nararapat. Well, bumalik na ito sa tunay na may-ari. Richard, pure karma. Marian, nagmamakaawa ako sa iyo. Ang kanyang iyak ay buo na ngayon. Walang kahihiyan. I-cancel mo ito at ibabalik ko ang access mo ngayon din. Palalayasin ko si Lovie ngayon din. Bumalik ka na sa bahay. Ang system na dinisenyo ko ay walang cancel button. Richard, sagot ko. Masiyahan ka sa natitirang oras ng araw mo. Bukas, wala na ring matitira para iligtas ka. Ibinaba ko ang telepono, pinatay ito, kinuha ang SIM card, pinagpira-piraso gamit ang sarili kong mga kamay, at itinapon sa ashtray sa labas. Tapos na ang unang phase, ngunit ang palabas ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, dumating si Richard sa opisina ng National Bureau of Investigation, NBI. Nagulo-gulo ang buhok, at ang kamisa dentro, na dati ay plansadong-plansado, ay lukot-lukot na. Ang agent na tumanggap sa kanya ay nakakunot ang noo
habang hinahampas ni Richard ang mesa at sinasabing nahack siya ng kanyang asawa at ninakawan ng halos 1 bilyong piso. Wala pang kalahating oras nang itulak ni Chel Diokno ang salaming pinto ng interview room. Suot niya ang isang napakaayos na barong, dala ang isang leather briefcase at ang kalmado ng isang taong alam na alam ang kanyang tinatayuan. "Magandang hapon, agent," sabi ni Chel, nakikipagkamay sa opisyal bago inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. "Ako ang legal representative ni Mrs. Marian Rivera. Nabalitaan ko na ang kliyente ko ay inireport para sa hacking at pagnanakaw. Gusto ko lang linawin ang ilang bagay bago humantong ito sa kung saan." Binuksan niya ang folder, inilabas ang mga logs mula sa bank server na may notaryo, ang tracking ng IP address mula sa bahay ni Richard, ang MAC address ng kanyang device, at ang mga timestamps ng bawat pagbabago ng credentials. "Gaya ng makikita ninyo," sabi ni Chel nang may kapanatagan, "ang access sa account ng aking kliyente ay ginawa ni Mr. Richard Christian Gutierrez mula sa kanyang sariling bahay, gamit ang sarili niyang device, ng kusa at may malay. Siya ang nagpalit ng phone number, email, at password, at pagkatapos ay nagsagawa ng transfer patungo sa kanyang kumpanya. Walang hacking na nangyari, mayroon lamang unilateral action mula sa panig ni Mr. Gutierrez na nagbunga ng isang automatic contractual consequence dahil ang account ay nakatali sa isang debt system para sa inter-enterprise liabilities." Tumayo si Richard. "Sinungaling! Sinadya niyang ilagay iyon para bitagin ako. Patunayan mo iyan sa isang civil court," sagot ni Chel nang hindi nagtataas ng boses. "Ngunit sa oras na ito, ang ebidensyang hawak namin ay nagpapatunay na ikaw ang iligal na pumasok sa personal na data ng aking kliyente. Binago ang kanyang credentials nang walang pahintulot at nagsagawa ng transfer na hindi autorisado. Kung itutuloy mo ang demanda na ito, ang aking kliyente ay may karapatang mag-countersue sa ilalim ng Data Privacy Act at Cybercrime Prevention Act." Isinara ng agent ang folder ni Richard at tiningnan siya ng may ekspresyong walang halong biro. "Sir, ang usaping ito ay civil o bunga ng inyong sariling kapabayaan sa isang bank transaction. Hindi namin maipoproseso ang reklamong ito." Halos tumakbo palabas si Richard. Tinawagan ako ni Chel pagkalipas ng 10 minuto. "Mission accomplished sa NBI. Kumusta ka dyan?" "Hinihintay ko siya rito sa hotel," sagot ko. Alam kong darating siya. Ang lobby ng The Peninsula Manila sa Makati noong hapong iyon ay ibang mundo. Mainit na liwanag, ang malambot na tunog ng isang live orchestra, at ang marangal na amoy ng mga bulaklak. Nakaupo ako sa isang sofa, malapit sa bintana. Suot ang isang navy blue silk dress. Maayos ang buhok. May isang tasa ng jasmine tea at isang plato ng macarons sa harap ko. Katabi ko si Chel, na abala sa pag-review ng mga dokumento sa kanyang iPad. Pumasok si Richard na parang isang torong wala sa sarili. Nakita ko siya mula nang dumaan siya sa revolving doors. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa loob ng salon. Ang security ng hotel ay humarang na sa kanya, ngunit itinaas ko ang aking kamay ng bahagya. Isang hudyat na kilala ko siya. Nakontrolado ang lahat. Paglapit niya sa aming mesa, tila bumigay ang kanyang mga tuhod at lumuhod siya sa makapal na alpombra. Wala siyang pakialam sa mga taong nakapaligid sa amin o sa ilang katahimikan na nagsimulang bumalot sa mga katabing mesa. "Marian, pakiusap," sabi niya sa paos na boses. Ang mga luha ay humahalo sa dumi ng maghapon sa kanyang mukha. Sirang-sira na ako. Ang kumpanya ko ay selyado na. Darating ang BIR bukas. Si Lovie. Umalis na siya at kinuha ang lahat ng natitira sa vault ko. Ang mga trabahador ko sa construction site ay pinagbabantaan ako dahil hindi ko sila mapasahod. Wala na akong komportable. Pakiusap, ibigay mo sa akin ang code para makancel ang system. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tiningnan ko ang aking mga kamay sandali. Pagkatapos ay tiningnan ko siya. Naalala ko ang gabing nahanap ko ang lumang iPad ni Richard sa kanyang opisina. Ang mensahe ni Lovie Poe. "Richard, kailan mo ako dadalhin sa Amanpulo gaya ng pangako mo?" At ang sagot niya 2 linggo bago ako pinalayas. "Konting tiis na lang, mahal ko. Kapag nalinis ko na ang lahat ng legal na aspeto,
Palalayasin ko na siya at sa atin na ang lahat. Tayong dalawa ang mabubuhay, na parang hari at reyna. Noong gabing iyon, umiyak ako sa shower nang nakatodo ang tubig. Umiyak ako ng eksaktong 30 minuto at pagkatapos ay pinatay ang gripo. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at nagdesisyon na iyon na ang huling araw na hahayaan kong may magparamdam sa akin na maliit ako. Gusto mo ang code? Tanong ko. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa desperasyon na halos nakakaawa na. Oo, kahit ano, Marian. Kahit ano. Nagbigay ako ng hudyat kay Chell. Inilapag niya ang 2 pulang folder sa mesa. Unang kondisyon, sabi ko habang itinuturo ang unang folder. Pirirmahan mo ang divorce papers ay wala palang divorce sa Pilipinas. Pirirmahan mo ang petition for nullity of marriage at ang settlement agreement ngayon din nang walang hinihinging conjugal assets. Ang basehan ay psychological incapacity at documented adultery. Nanginig si Richard, pero tumango siya. Ikalawang kondisyon, pagpapatuloy ko. Ito ang document of cession of rights para sa bahay natin sa Forbes Park. Binili mo iyan gamit ang pera mula sa pagbebenta ng aking mga shares sa unang startup ko. Gusto kong ibalik ang bahay na iyan sa pangalan ko ng legal. Ang bahay na iyon na lang ang natitira sa akin, Marian, bulong niya. Kung kukunin mo rin iyan, may 10 segundo ka para magdesisyon, Richard. Pirirmahan mo ang parehong dokumento at ibibigay ko ang code. O tumayo ka na, bumalik ka sa bahay na iyon na ilang oras na lang ay selyado na ng gobyerno at hintayin mong kaladkarin ka palabas bukas ng umaga. Inilapit ni Chell ang isang pluma sa kanya. Kinuha ito ni Richard. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Pinirmahan niya ang annulment papers muna. Pagkatapos, nang may malalim na buntong hininga na tila inubos ang kanyang kaluluwa, pinirmahan niya ang paglilipat ng bahay. Ininspeksyon ni Chell ang mga dokumento at tumango. Inabutan ko si Richard ng isang maliit, itim na sobre na selyado. Binuksan niya ito ng mabilis. Sa loob ay may isang papel na may mahabang code, mga letra, numero, at isang barcode. Pumasok ka sa bank portal, sabi ko sa kanya. Hanapin mo ang emergency recovery field. I-type mo ang code na iyan. Nakita ko siyang nag-type sa kanyang telepono na may basag na screen. Nakita ko ang bawat letrang ipinapasok niya. Nakita ko ang pagpindot niya sa enter. Ang screen ay naging itim. Pagkatapos, lumitaw ang isang pulang mensahe. Fatal error. Incorrect key. Permanent lockout protocol initiated. All remaining assets have been transferred to the liquidator. Contact authorities. Asterisk. Tiningnan niya ako. Hindi lang pamumutla ang nasa mukha niya. Ito ay ang mukha ng isang taong huli na nang maunawaan ang laki ng board na pinaglalaruan niya. Walang cancellation code, Richard. Mahina akong sabi. Ang code na ibinigay ko sa iyo ay isang self-destruct detonator. Sa sandaling itype mo iyon, inireport ng system na ang kaso ay closed at inilipat ang lahat ng natitirang assets sa receiver company ni Chell. Kasama ang mga papel na kapipirma mo lang, nangangahulugan iyan na ang annulment ay tuloy na, ang bahay ay sa akin na, at ikaw ay malaya nang umalis. Ang security ng hotel ay lumalapit na. Inalalayan si Richard palabas habang siya ay nagpupumiglas at sumisigaw, dahilan para lumingon ang lahat ng tao sa lobby. Kalmado kong ipinainit ang aking tsaa. Ang mga buwan na sumunod ay eksakto sa hindi inaasahan ni Richard at sa maingat kong kinalkula, ang kumpanya ay isinailalim sa audit. Natuklasan ng BIR ang 5 taon ng mga irregularidad, mga pinatunggong kontrata, ghost providers, at mga personal na gastos na ikinarga sa kumpanya. Si Richard ay kinasuhan. Nagtagal siya ng ilang buwan sa kulungan bago nakalabas gamit ang piyansa na nagbaon sa kanya sa utang. Si Lovie Poe naman ay mabilis na natuklasan na ang mga Rolex na tinangay niya mula sa vault ay mga dekalidad na replika lamang na binibili ni Richard sa Green Hills para magmukhang mayaman. Ang mga alahas na ibinenta niya sa sanglaan ay sapat lang para sa isang buwang upa sa isang maliit na kondo sa labas ng syudad. Nang subukan niyang bumalik sa alta sosyedad ng Makati, sarado na ang lahat ng pinto para sa kanya. Hindi ko ito direktang gawa, pero siniguro kong ang tamang impormasyon ay makarating sa tamang mga tao. Ang huling balitang narinig ko tungkol kay Richard ay mula sa isang kakilala.
Nakatira na raw siya sa isang maliit na apartment sa Sampaloc. Nagtatrabaho bilang isang ahente ng kung ano-ano para lang may pangkain araw-araw. Para sa mga taong hindi man lang kilala kung sino siya dati. Tinanggap ko ang balita nang may kaparehong kapanatagan ng pakikinig sa ulat ng panahon. Ang umaga ng pagbabalik ko sa bahay sa Forbes Park ay isa sa mga sandaling gusto mong itago sa loob ng isang bote. Nakatayo si Mang Teodoro sa bangketa nang dumating ang kotse ko. Tinawagan ko siya noong nakaraang linggo mula sa isang numerong hindi niya kilala. Mang Teodoro, may trabaho pa po ako para sa inyo kung gusto nyo, sabi ko sa kanya. Nang makita niya akong bumaba ng kotse, nagningning ang kanyang mga mata sa paraang nagpakipot sa aking dibdib. Ma'am, Marian. Halos hindi lumabas ang kanyang boses. Inabutan ko siya ng isang sobre na may mga susi ng guardhouse, isang bagong uniforme, at isang welcome bonus na triple sa sahod na ibinibigay sa kanya ni Richard. Gusto niyo pa po bang magtrabaho para sa akin, Mang Teodoro? May tumulong luha sa kanyang mga mata. Tinanggal niya ang kanyang sombrero at ang lalaking ito na nagpuyat sa pagbabantay sa bahay na hindi naman sa kanya, na sinamahan ako sa pinto noong araw na pinalayas ako, ay hinawakan ang kamay ko nang may panginginig. Ma'am, babantayan ko ang lugar na ito na parang sa akin, sabi niya habang inaalalayan ko siyang tumayo. Salamat po, Mang Teodoro. Ang gate ay bumukas ng malawak. Ang bahay ay nakuha ko sa isang subasta matapos itong ma-foreclose ng bangko. Binili ko ito gamit ang cash mula sa aking kumpanya. Sa BVI malinis, walang koneksyon sa pagbagsak ni Richard. Lahat ay planado simula noong gabing nahanap ko ang mensahe ni Lovie. Noong gabing iyon, pumasok ako sa shower. Binuksan ang malamig na tubig at umiyak ng eksaktong 30 minuto. At pagkatapos, nagpasya ako na hinding-hindi na ako magiging piyesa lang sa chessboard ng ibang tao. Ngayong umaga, lumabas ako sa balkonahe ng aking kwarto, dala ang isang tasa ng barakong kape. Ang bukang liwayway ay nagpinta na ng kulay sa langit sa ibabaw ng Sierra Madre. Ang swimming pool sa ibaba ay sumasalamin sa unang sinag ng araw. Ang hangin ay amoy basang lupa at kalayaan. Tumawag si Chel Diokno. Nakipagpulong kami sa isang grupo ng mga investors mula sa Silicon Valley para sa isang funding round ng aking startup, ang totoong kumpanya. Ang binuo ko, ang hindi nalaman ni Richard na umiiral dahil nakapangalan ito sa akin simula't simula pa. Good morning, CEO, sabi ni Chel. Close na ang deal. Series B. Ang valuation ay 3 beses na mas mataas kaysa noong nakaraang buwan. Natawa ako, isang maikli at totoong tawa. Ipadala mo sa akin ang draft ng kontrata. Babasahin ko pagkatapos mag-breakfast. Komportable ka na ba dyan sa bahay? Tumingin ako sa paligid. Ang kwarto ay niremodel na gamit ang mga maliliwanag na kasangkapan at malilinis na linya. Wala nang bakas ng madilim na panlasa ni Richard. Wala nang bakas ng kanyang mga kurbata, ng kanyang mga sigarilyo, o ng kanyang pabango ng isang lalaking naniwalang deserve niya ang lahat. Wala nang mas komportable pa rito, Chel, sagot ko. Napakalinis ng hangin dito dahil wala na ang mga peste. Ibinaba ko ang telepono at uminom ng kape. Sabi nila, ang paghihiganti ay isang pagkaing isinisilbi ng malamig. Ngunit para sa akin, hindi ito paghihiganti. Tinatawag ko itong architecture. Dinesenyo ko ang bawat piraso ng may pag-iingat, kinalkula ang bawat reaksyon, at nang handa na ang board, hinintay ko lang na siya mismo ang maggalaw ng lahat ng pyesa patungo sa lugar na kailangan ko. Inakala ni Richard na naglalaro siya ng chess laban sa isang hamak na pyesa. Hindi niya nalaman na ako ang gumawa ng board, ang sumulat ng mga panuntunan, at ang naglagay ng bawat pyesa sa tamang lugar, simula pa lang. Tapos na ang laro, at ang reyna ay nananatiling nakatayo. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, i-click ang subscribe at sabihin sa akin sa comments kung anong bahagi ang nagpangangawa sa iyo. Ang sandali ba noong pirmahan ni Richard ang mga papel nang hindi alam na ang code ay isang bitag? O noong buksan ni Mang Teodoro ang gate nang may luha sa mga mata? At huwag kalimutang maging member ng channel para sa mga eksklusibong videos na hindi ko ipinopost dito. See you there!